Hello mga kaiklabo! Nakagawa ka na ba ng saging na minatamis? Katulad neto? Para sa mga ingredients, meron akong medium size na saging saba. Yung ganito, yung saktong pagkahinog. Alam nyo ba ang tawag dito? Ang panutsa di bao? O sangkaka o tagapulot, kalamay, insinakop. Explain ko sa inyo yan later. Dito sa casserole, maglalagay tayo ng water. Sunod na ilalagay natin yung panutsa di bao. Huwag din ninyong kalimutan na maglagay ng pandan leaves. At kapag kumulo na yung atin or natunaw na yung panutsa, ilalagay naman natin to yung saging saba dito sa ating bali ito yung pinaka syrup natin. Ang panutsa is not exactly the same as palm sugar. Panutsa is made from unrefined cane sugar. Typically comes in a solid, hard blocks. Kumbaga para siyang bato. So kapag nilagay natin siya sa water, syempre matutunaw yung ating panutsa, di ba? Then kapag natunaw na yung ating panutsa, nagiging syrup to. Paano ko nga pala dinidescribe yung panutsa? So, karaniwang ipinagbibiling buo at bilog ang hugis nito. Kulay kayo manggirin ito. Then, kapag naging syrup na yung ating panutsa, normally nilalagay ito sa ating mga beverages. Tapos, sa mga dessert, katulad nga dito sa ginagawa ko na minatamis sa saging. Pagdating naman sa lasa ng panutsa at saka sa regular sugar, meron siyang pinagkaiba eh. Yung tamis kasi ng panutsa parang natural eh. Parang masarap talaga yung ang lasa niya, yung pagkatinikma mo, yung sweetener niya. Kakaiba talaga. So ayun na nga, anyway, niluto ko yung saging saba doon sa ating panutsa syrup. Tapos, niluto ko siya ng 12 to 15 minutes. Gawa ng gusto ko yung saging na ganito yung magiging itsura ng saging saba natin. So, again, naka-medium heat ako. Hindi masyadong malakas yung apoy doon. At naglagay rin ako dito ng big sago. So, ayan na yung ating minatamis sa saging saba. Pwede rin dito yung saba con yellow. At kung nagustuhan mo tong video ko, paki-like naman or share. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Yum yum!